Ang huling bala ng Administrasyong Marcos. Ang tahimik na pag-usbong ng mga Nograles laban sa pamilyang Duterte sa Davao. Ano ang katotohanan patungkol sa bagay na ito? Sa political landscape ng Davao, kung saan matagal nang namayani ang pangalan ng mga Duterte, isang bagong kabanata ang unti-unting isinusulat. Habang abala ang mga Duterte sa pagtatanggol ng kanilang pangalan at legasiya, tahimik ngunit epektibo ang pag-usbong ng pangalan ng mga Nograles sa pangunguna ni Carlo at Margarita Migs Nograles bilang potensyal na susunod na tagapanguna ng lungsod. Si Carlo Nograles, dating cabinet secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay hindi lamang isang ordinaryong personalidad sa politika ng Davao. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, siya ay tinalagang chairperson ng Civil Service Commission o CSC noong Hunyo 2022. Ang kanyang paninilbihan sa CSC ay nagpakita ng kanyang kakayahan sa reforma, partikular sa professionalization ng serbisyo sibil. Ngunit noong Oktubre 2024, isang tahimik ngunit makabuluhang hakbang ang kanyang ginawa. Siya ay nagbitiw mula sa CSC upang tumakbo bilang alkalde ng Davao City. Sa kabilang banda, ang kanyang kapatid na si Margarita Migs Nograles ay pumasok sa politika bilang kandidato para sa unang distrito ng Davao bilang kinatawan. Direktang hinahamon ang anak ni dating Pangulong Duterte, si Paulo Pulong Duterte. Habang ang Pangulong Marcos Jr. ay nanatiling neutral sa papel ng mga Duterte sa politika, hindi maikakaila na ang kanyang mga kilos ay maingat at puno ng estratehiya. Si Carlo at Migs Nograles, na sa unang tingin ay mga independent candidates, ay tila isang huling bala ng administrasyon laban sa matagal na dominasyon ng mga Duterte sa Davao. Hindi hayag ang suporta ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Nograles, ngunit ang mga aksyon tulad ng dating pagtatalaga kay Carlo sa CSC at ang pag-angat ng kanilang mga pangalan sa tulong ng mga programang administratibo ay nagpapakita ng maingat na ugnayan. Ang diskarte ni Pangulong Marcos Jr. ay maihahalin tulad sa isang henyo sa larangan ng politika. Hindi lantad ang kanyang pagkiling, ngunit malinaw na ang kanyang mga aksyon ay may layuning baguhin ang dinamikong pampupolitika sa Davao. Sa harap ng mga Duterte, ang mga Nograles ay tahimik ngunit epektibong nakaposisyon bilang alternatibong lider na maaring sumira sa tradisyonal na pamamahala ng mga Duterte. Sa unang distrito ng Davao, si Migs Nograles ay tila susi sa pagbabago ng liderato laban kay Pulong Duterte. Bilang isa sa mga batang muka ng politika, dala ni Migs ang sariwang ideya at pananaw na umaagaw ng suporta mula sa mga kabataang botante at mga progresibong Davaoenyo. Kung ang pangalan ng mga Duterte ay kinasangkutan ng kontrobersiya, si Migs ay nagdadala ng mensahe ng pagbabagong walang paid ng nakaraan. Sa nakaraang mga survey, ang laban ni Migs at Pulong ay tila nagiging simbolo ng pagbabago sa distrito. Ang tanong, kung ang mga tao ba ay handa na para sa bagong liderato at kung ang pangalan ni Duterte ay sapat pa ring magdala ng tagumpay. Sa pinakahuling survey na isinagawa ng Sunstar Davao, lumalabas na si Carlo Nograles ay nangunguna laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mayoral race ng lungsod. Sa kabilang banda ay isang malakas na banta kay Pulong sa unang distrito. Ang mga numerong ito ay hindi lamang sumasalamin sa isang simpleng laban sa politika. Ito ay senyales ng lumalaking pagkadismaya ng mga Davaoenyo sa pamamahala ng mga Duterte. Habang ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay tila nanatiling tahimik, malinaw na ang kanyang estratehiya ay maingat na dinisenyo. Ang suporta kay Carlo Nograles at ang tahimik na pag-angat ni Migs ay nagpapakita ng kanilang layunin na muling baguhin ang politika ng Davao. Ito ay hindi isang lantaran na labanan, ngunit isang estratehiya ng soft power na maaring magpabagsak sa dinastiya ng mga Duterte.
habang patuloy na umaapela si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Davaoenyo na huwag silang talikuran. Tila ang mga aksyon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang tahimik na estratehiya ng mga Nograles ay nagbibigay ng malinaw na alternatibo. Ang 2025 ay maaaring maging simula ng pagbabagong matagal nang hinihintay ng Davao. Sa harap ng mga pangalan ni Carlo at Mix Nograles, ang mga Duterte ay maaaring maging bahagi na lamang ng kasaysayan ng lungsod. Ang desisyon ay nasa mga kamay ng mga Davaoenyo at ang ihip ng hangin ay tila papabor sa pagbabago. Lucas 12 verse 2-3, walang natatakpan na hindi mabubunyag at walang nalilihim na hindi malalaman. Kaya't anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ibinulong ninyo sa mga silid ay ipahahayag mula sa mga bubungan. Ang talatang ito ay nagpapaalala na walang lihim na nanatiling nakatago magpakailanman. Ang lahat ng gawain, mabuti man o masama, ay malalantad sa takdang panahon. Sa konteksto ng politika, ang pananagutan at integridad ay mahalaga, sapagkat ang mga lider ay mananagot hindi lamang sa bayan kundi pati na rin sa ating Panginoong Diyos. Ang kasaysayan ng politika ng Davao ay nagpapakita ng labanan sa pagitan ng tradisyon at pagbabago. Ngunit sa huli, ang ating Panginoong Diyos ang siyang may kontrol sa lahat. Ang mga lider na may malinis na hangarin at tunay na naglilingkod sa bayan ang magtatagumpay, sapagkat ang liwanag ng katotohanan ay laging mananaig sa dilim ng kasinungalingan at katiwalian. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan. Ikaw ang makapangyarihang hari na nakakaalam ng lahat. Sa gitna ng mga hamon sa politika, hinihiling namin ang iyong liwanag upang magbigay ng gabay sa amin at sa aming bayan. Pinagdarasal namin ang mga lider ng mga bansa, lalo na ang mga nasa Davao, naway magkaroon sila ng malinis na puso at tapat na hangarin. Hipuin mo ang kanilang kalooban upang maglingkod sila ng walang sariling interes, kundi para sa ikabubuti ng nakararami. Pagpalain niyo rin po, o aming Panginoong Diyos, ang mga botante. Bigyan mo po sila ng karunungan upang piliin ang tamang lider na magdadala ng pagbabago at kaayusan. Naway matuto silang suriin ang mga kandidato, hindi sa pangalan, kundi sa kanilang kakayahan at takot sa iyo. Sa lahat ng tagapakinig at nanonood ng nilalamang ito, dinadalangin namin na bigyan niyo po sila ng bukas na puso at isipan, naway magsilbing inspirasyon ang content na ito upang maging mapanuri sila at maging makadiyos sa kanilang mga desisyon. O aming Panginoon Diyos, ikaw lamang ang tunay na may kontrol sa aming bayan. Sa iyo namin inihahabilin ang lahat ng aming pag-asa at pangarap para sa mas maayos at makatarungang pamahalaan. Naway maghari ka sa aming mga puso at sa aming bayan, at tulungan kami na may handa ang aming mga sarili sa pangalawa po ninyong pagparito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, at patnubayan po kami. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.